Paunawa, bagamat layunin ng bidyong ito na panatilihing makatotohanan, ang lahat ng impormasyon tungkol sa iba't ibang karakter at kapanipaniwala ang mga kaganapan batay sa mitolohiya, hindi dapat ituring doktrinang mitikal, alamat o kwento sa anumang paraan ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Sulyap sa Diwa, ang inyong daan tungo sa mundo ng mitolohiyang Pilipino. At masaya ko kayong sasamahan sa paglalakbay na ito habang sinusuri natin ang kasaysayan ng mga mito at alamat na bumubuo sa kultura ng Pilipinas. Maglalakbay tayo sa mga epikong kwento ng mga Diyos at Diyosa, masisilayan ng mga misteryosong nilalang na naglalakbay sa mga engkantadong kagubatan at alamin ang sinaunang karunungan na nakatanim sa mga mito. Samahan akong ukitin ang mga misteryo na nagtanghal sa imahinasyon ng mga Pilipino sa loob ng maraming siklo. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe, i-click ang notification bell at sumali sa aming komunidad. Sama-sama nating buhayin muli ang mitolohiyang Pilipino. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol kay Amina Cable, ang Diyos ng Karagatan. Sa puso ng mga isla ng Pilipinas, kung saan niyayakap ng malinaw na tubig ang mga baybayin, nakatira si Amina Cable, ang makapangyarihang Diyos ng Karagatan. Pinagpapahalagahan si Amina Cable bilang Diyos ng Karagatan. Isang tagapangalaga ng mga tubig na tumutulong sa mga lokal na mangingisda at pinaniniwala ang nagtataguyod ng kasaganahan ng mga pamayanan sa baybayin. Ngunit bawat Diyos ay may kwento na nababalot ng mga mortal na sinuwi. Pasok si Maganda, isang tao na may pangarap na umaabot sa kabila ng karagatan na bumihag ng puso ni Amina Cable. Si Amina Cable, na may pag-ibig sa kanyang banal na puso, ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Maganda. Subalit si Maganda, isang nilalang mula sa lupa, ay may mga pangarap na umaabot sa labas ng karagatan. Sa isang magandang ngiti, nagpasalamat siya kay Amina Cable, ngunit maayos na tumanggi sa kanyang alok. Bigo at galit dahil sa pagtanggi, bumalik si Amina Cable sa karagatan. Ang kanyang damdamin, tulad ng isang bagyong sumisiklab sa kanyang bibig, nagbigay lakas sa kanyang mga banal na kapangyarihan. Sa kanyang lungkot at galit, sinumpa ni Amina Cable ang paghihiganti sa mga mortal na naninirahan sa lupa. Ipapalabas ko ang puot ng karagatan, deklara niya. Ang bagyo at mataas na alon ang magiging tagapaghatid ng aking galit. Paparusahan ko ang mga may negatibong katangian na naglalakas loob na hamunin ang kapangyarihan ng karagatan. At gayon, nagsimula si Amina Cable na magpadala ng bagyo at malalakas na alon sa mga baybayin. Ang dating mapayapang karagatan, nagngingit-ngit sa kanyang galit, habang siya't naghahanap ng alin sa kaguluhan na kanyang nilikha. Si Maganda, na nasaksihan na inilabas sa kanyang kapwa-tao, naramdaman ang malalim na pakiramdam ng pananagutan. Natanto ang mga epekto ng kanyang pagtanggi. Siya'y naglakbay upang hanapin si Amina Cable at ipanalangin ang kanyang awa. Hindi ko ninais na magdulot ng gayong pighati. Sigaw niya kay Amina Cable, pakikiusapan kita na pagpalain ang mga walang sala. Parusahan mo ako kung kinakailangan, ngunit pahintulutan mong mahinahon ng habag ang iyong galit. Ang iyong habag ay tinaamo ang aking galit, inamin niya. Aking susundin ang iyong nais, Maganda, at ililigtas ang mga walang sala mula sa aking galit. Ngunit ang mga karagatan ay magtataglay magpakailanman ng paalala ng aking hinihintay ng pag-ibig. Mula noon, huminto si Amina Cable sa kanyang walang tigil na pagsalakay sa sangkatauhan. Ngunit, bagaman mas tahimik na, ang karagatan ay nagtataglay pa rin ng mga sugat ng kanyang lungkot. Ang mga alon, dating mahinahon at payapa, ngayon ay nagdadala ng bahagyang lungkot. Isang patunay sa pagkawala ng pag-ibig ng isang immortal at matagumpay na kapangyarihan ng habag ng isang mortal. Dito na nagtatapos ang ating tampok na kwento na nag-iiwan ng dalawang mahahalagang aral. Una, pagpapatawad at habag. Ang paglapit ni Maganda kay Amina Cable at ang pag-aalok ng sarili niya para sa parusa ay nagpapakita ng pagpapatawad at habag. Ang kwento ay maaring iparating ang kahalagahan ng pangunawa, pagpapatawad at paghanap ng mapayapang solusyon sa harap ng alitan. Pangalawa, ang pagiging handa ni Maganda na akuin ang parusa sa kapakanan ng iba ay nagpapakita ng pagiging hindi makasarili at inuuna pa ang kapakanan ng iba. Maaring ito ay nagpapalalim sa halaga ng paglalaan ng prioridad sa iba kaysa sa sarili. Maraming salamat po.